sa bahay at nakalusong sa baha. Ayan, tayo po ay Amen. sasamba. Hallelujah! Hallelujah! Di mangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging naan. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. Pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking pastor, hindi nagkukulang. Sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw. Sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na at higit pa. Thank you, Lord, dahil ikaw ay sapat. Hallelujah! Di mangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging daan. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. O napakabuti. Ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang. Sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw. Sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahigit pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. Ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang. Sapat na at higit pa. Higaya mo'y sagana at umaapaw. Sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. Ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang. Sapat na at higit pa. Thank you, Lord, sa biyaya mo, Panginoon. Umaapaw. Sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan.
Lord God, na samahan mo kami, Panginoon, na sumamba pa sa iyo, Panginoon. Mapapurihan, Panginoon, yung pangalan mo, Panginoon. Hallelujah, Jesus, Lord. Patuloy, Lord, na ikaw yung aming maging matibay na sandigan, Panginoon, sa panahong ito, O God. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Salamat, Panginoon, na hindi mo kami iniiwan, Panginoon. At sinasamahan mo kami, Panginoon, sa lahat, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Patuloy po tayong mag-worship sa ating Panginoon. Patuloy po nating dakilain ang pangalan niya. Kahit na nasa mahirap na sitwasyon man tayo ngayon, ay hindi niya tayo pinabayaan at hindi niya tayo pinagkulang. Salamat, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Thank you, Jesus. Sa iyo po, Panginoon, ang kapurihan, Lord, at pasasalamat, O God. Hallelujah.
gustong i-share sa inyo. Nangyari to ngayong week na to habang bumabagyo. So, pinapunta ako ng Lord sa isang kwarto sa bahay namin at pinasilip niya ako sa bintana. Sabi ko, Lord, anong titignan ko dito? Ito bang baha? Yan lang sabi ng Panginoon, hindi yan. Ito bang mga halaman? Hindi yan. Pinakita sa akin ng Panginoon yung Globe Tower. Malapit kasi yun sa amin. Ang taas niya. Tapos, hindi siya naapektuhan ng baha. Pinakita din sa akin ng Panginoon yung mga puno sa amin na nakatayo pa rin ng matatag. At sabi sa akin ng Panginoon, tignan mo yung tower na yan. Tignan mo yung puno na yan. Ilang baha na ang lumipas, pero hindi sila natinag. At sabi sa akin ng Panginoon, ganyan din yung mga nananampalataya sa akin. Ilang baha man ang dadaan, ilang pagsubok man ang dadaan. Dahil ako ang matibay nilang sandigan, hindi sila matitinag. Kaya yun po yung pinaalala sa akin ng Panginoon habang sumasamba tayo ngayon. Na hanggat ang Diyos ang ating matibay na sandigan, hindi tayo matitinag. Dadaan lang ang bagyo, dadaan lang ang baha, pero hindi maaapektuhan ng ating pananampalataya. Hindi tayo mawawala. Magpapatuloy tayo. Sabi sa Psalms 91 verse 2, I will say to the Lord, my refuge and my fortress, my God in whom I trust. Sa oras na to, hayaan natin na yun yung maging heart natin. I will say to the Lord, my refuge and my fortress, my God in whom I trust. Sabi sa Psalms 18 verse 2, the Lord is my rock, my fortress and my deliverer. My God is my rock in whom I take refuge, my shield and the horn of my salvation, my stronghold. Ganito yung heart ni David. And sa oras na to, gawin din natin to. Hayaan natin yung heart natin na maging ganito. Bakit? Sabi sa Nahum chapter 1 verse 7, the Lord is good, a refuge in times of trouble. He cares for those who trust in Him. Sa Tagalog, sabi doon, ang Diyos ay mabuti. Siya ay sandigan sa panahon ng problema, sa panahon ng pagsubok. At siya ay nag-aalala, siya ay may pakialam sa lahat ng mga nananampalataya sa Kanya. Kaya sa oras na to, gawin natin, ibigay natin sa Panginoon as we raise our hands. Nasaan man tayo ngayon, sige po, itaas natin yung kamay natin. Surrender natin kay Lord. Surrender natin yung mga worries natin, yung mga problema natin, yung mga inaalala natin. At habang sinusurrender natin yun sa Kanya, let's worship with faith na ang Diyos ang ating matibay na sandigan at hindi niya tayo pababayaan. Salamat, Panginoon, na sa panahon na to,
Lord, nagfe-fail man kami, nagsusway man kami, pero meron kaming isang matibay na sandigan na masasandalan sa oras na ito. Salamat, Panginoon, na makakatayo kami ng matatag dahil sa iyo, Panginoon. Sa oras pong ito, Lord, alam po namin na ganun din po ang Pilipinas, Panginoon. Ang Pilipinas ay mananatili, ang Pilipinas ay makakatayo kahit na dumadaan sa ganitong kalamidad, Panginoon, dahil ikaw ang Diyos namin. Kaya sa oras pong ito, pinapanalangin po namin ang aming bansa. Tinatawagan po natin si Brother Ezra para po ipanalangin ang bansang Pilipinas. Tayo po manalangin, pumigit. Panginoon, salamat nga po, Ama, sa oras to, Lord God. Salamat sa kadakilaan mo, Ama, sa pag-ingat sa amin, Panginoon, sa mga anak mo, Panginoon. At patuloy nga, Ama, sa oras to, dinadalangin namin, Lord God, yung bansa namin, Pilipinas, O Lord God, maging Israel, Lord God. Patuloy nga, Ama, na alagaan mo, Lord God, yung mga Kristiyano na nanampalataya sa iyo. Ngayon, Lord God, sa mga dumadanas ng sakuna, Lord God, ngayon, sa dumaan na bagyo, Lord God, yung mga nasalanta, Panginoon. Patuloy nga, Ama, na bigyan mo sila, Lord God, ng matinding pananampalataya, Lord God, yung mga nawawalan ng hope, pag-asa, Lord God, sa buhay nila, na dahil sa sakunang ito, Lord God, is patuloy nga, Ama, na patatagin mo yung pananampalataya nila, Panginoon, na hindi sila matitinag, Lord God, na tulad ng isang matigas na pundasyon, Lord God. Patuloy nga, Ama, na ikaw nga po ang sasama sa kanila, Lord God, iparanas mo na merong sumusuporta, merong pagmamahal, Lord God, pa rin nagbibigay sa kanila, Panginoon, sa amin, sa mga mananampalataya, Lord God. And patuloy nga, Ama, na patuloy nga samahan mo ang bawat isa, ingatan niyo, Lord God. And patuloy nga, Ama, sa mga dadanas pa, Lord God, sa mga kung may mga dadating pa, Lord God. Patuloy nga, Ama, na ikaw, Lord God, yung makikita namin pagmamahal mo, Lord God. And patuloy nga, Ama, na sa bawat isa amin, sa mananampalataya, Lord God. Patuloy nga, Ama, na merong katagumpayan, Lord God, Lord God, lagi sa inyo, Lord God. And patuloy nga, Ama, na hawakan niyo yung Pilipinas, Panginoon. At patuloy nga na mas lumaganap pa yung Kristyanismo, Panginoon. Anumang gawa ng kaaway, Lord God, upang mawala yung pagiging isang tunay na Kristiyano, Lord God, sa Pilipinas. I am to say also in Jesus' name, Lord God. Tunay nga, Ama, na yung isang dalaganap, yung tunay na pagiging Christian, Lord God, tunay na pananampalataya, Lord God, sa Pilipinas, Lord God. Ano man yung bulong ng kaaway, anumang paninira ng kaaway o pagbabaluktot ng salita niyo, Panginoon, I am to inawasan ko, Lord God, and help us, Lord God, ng mga Kristiyano ngayon, Lord God, sa Pilipinas na maging matatag, Lord God, sa pananampalataya na pinahawakan namin, Panginoon, na maging matatag, boldness, Lord God, na i-share in truth, O Lord God, na sa bawat isa, Lord God. And patuloy nga, salamat nga po, Ama, na hawakan niyo Pilipinas dahil ang Pilipinas is para lamang sa inyo, Panginoon, at hindi ito matatay ng kaaway. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus, sa cross. Thank you, Holy Spirit. At sa inabi kang pinakamataas na papuri, pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Praise God. Praise God. Ayan, nilo po sa ating lahat. Salamat po sa buhay ng worship team, sa buhay po ng bawat isa na nagpagamit sa oras. No? Salamat, Lord. No? Siya nga po ang tunay nating matibay na sandigan. Praise God. Ayan, shoutout po sa mga kasama natin sa physical. Yun, no? Si Donita from Santa Monica. Yun, si Ate Cherie, si Myra. Praise God. At ang buong minister, salamat po. Ayan, sila Shan, si Yuan. Si Yuri pala, joke lang. Si Yuri. At ang production natin, mga pastors, kay Ezra, praise God. Salamat po sa buhay ng bawat isa. And syempre po, we pray po ng mga kapatid natin dito, no? Diyan sa, nasan man po kayo po ay safe and dry. Yan, sa oras na to, kahit basa-basa pa yung paa. Dry daw, tapos basa-basa yung paa. Safe and sound, yan. Praise God. So yun lang po, sige po, mabilis lang. Nga po kayo, mag-comment nga po kayo ng ng salamat, Lord, sa pagiging matibay na sandigan. Ayan check ko yan, kailangan meron yan. Ulit, salamat, Lord, sa pagiging matibay na sandigan. Yan, praise God. Yan, para makita natin na buhay ang bawat isa. Yan, praise God. Sige po, announcement lang po. Again, Sunday worship, let's pray. By next week, ayan, tayo po ay back to normal. Amen po. Yon, praise God. I pray po na next week ay na tayo, 7:45 ulit for first service and 10 a.m. para po sa second service. Ayun. And then, ano pa po, announcement? Yan pala. And then, Disciples Night, again, Wednesday, 6 p.m. So, let's hope pa din po, syempre,
na by Wednesday po ay hindi na po tayo online at tayo po ay physical na. Praise God. Next po, Day Watch. Tuloy-tuloy po ang ating Day Watch. House Prayer Meeting, Monday to Sunday, 6 p.m. Salamat po sa buhay ng bawat isa na patuloy po na nagpapagamit sa ating panalangin. Praise God. Yan po, no? Mag-gather kung kailangan. Yan sa Monday Day Watchers kasi, since online yung mga malalayo, ay make sure pa din na yung mga malalapit is nag-gather pa rin sa bahay-bahay. Kasi syempre, mas iba pa din pag naka-gather tayo. And Rowa Journey, ayan po, sa bawat isa, Balasik. Balasik lesson, life class, Encounter God Retreat, and Destiny class. So again po, kaya po ito sinasabi tuwing Sunday, para po malaman natin kung nasa na tayo. Amen ba? Ganun po yun, Hindi po yung sinasabi na, blah, 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 blah. Hindi po, para po ma-assess natin. Nasa na tayo sa journey natin as part ng ROWA. Praise God. Nakakatuwa kasi yung sistema ng church natin talaga namang nandun, no? Matuwa lang ako kasi one time nagkukwentuhan kami, share ko lang. Sino ba yung kakwentuhan ko? Si Kuya Ian ata, yung parang kasing hello, shout out. Parang before kasi, 'di ba, may flow naman talaga. Pero ngayon kasi sobrang nung flow pina-follow up, pag after 3 weeks, walang alam mo 'yun, talagang dumadaan yung bawat isa sa journey ng church natin. Talagang walang stagnant, 'di ba? Unless ayaw natin, syempre. Pero sa mga leaders natin, thank you po sa buhay nyo kasi hindi nyo po hinahayaan na ma-lost yung mga members, 'di ba? Tinitingnan natin sila kung nasa na ba sila at pinupush natin sila na dapat nandun na sila sa point na yon. Amen. Amen. Next po, Destiny class. Ayan, to be announced, tama. Pero as of now, ano po bang announcement? Meron po ba? Walang Destiny class. Okay, wala pong Destiny class ngayong araw na to. And siguro po, wait na lang din po tayo ng announcement mula sa ating mga faculties para po sa araw na to, kung wala po tayong klase or kung may mga iba pong ganap pa. And special events, meron po tayong youth service. Ayan, Youth Alliance service every last Sunday. This August po pala, yung fourth week. Opo, kasi may Balasik gathering ng, next slide, August 30, 4 p.m. So let's pray po, no? Siyempre, kiniklaim na natin yan sa Balasik Magkakasama na po tayo. And Next Gen Align, sorry na po sa ating prod, gulo-gulo na yung sinasabi ko. September 20, Sunday, 4 p.m. So yun lamang po, and Encounter. Ayan, December po, 17 to 19. Ayan, praise God. So, we encourage you po, no, na makasama po, magpa-line up na. Alam ko madaming youth na nag-aabang, yes naman, sa ating Encounter God Retreat. And then, way to give. Okay, just scan the QR code, especially right now, kasi po tayo ay online. Ayan, isisend po ulit natin sa ROWA GC yung ating QR code para po makita nyo, isave nyo na po. At mag-send na po tayo. Ngayon din, ayan, hanggat kaya po, amen. Ayan. Ngayon na din, pag nag-pray na, pag message, send na natin siya. So send po natin yung mga screenshots kay Pas A or kay Ate Jen for records po, syempre, para ma-record natin sa system natin. Praise God. And ROWA Online Community, ayan, Facebook and TikTok. Yan, hello po, welcome po. By the way, nakalive po tayo sa TikTok. Hello, shout out. Andito yung TikTok natin sa kabila. Andito yung YouTube, nandito yung Facebook. Praise God, hello. Ayan. Opo, naka-raw nga lang sa TikTok. Pasensya na po kasi naka-YouTube kami at Facebook dito. Hello. Ay, kung gusto niyo po lumipat, pwede naman. Lipat po kayo dito sa Facebook at sa TikTok. Praise God. Salamat po. Shout out sa ating Master Hacker. Master Hacker. Ay, joke lang. Hindi siya hacker. Joke lang po. Si Master Marco. Ayan. Siya po ang ating mapakatinding IT natin sa production. Praise God. Siya po gumagawa niya lahat. And ROWA Pledge. Okay. Dire-diretso pa po yan. Amen. Ayan. Let's claim na makabili na tayo ng lupa kasi ang mahal din ng monthly natin, diba? And last po, follow us on social media. Ayan, at ROWA Church Official. Especially sa season na to, no, i-push natin na magamit po yung ating mga Facebook, no, para po sa i-advance ng kingdom ni Lord. I-check ko kayo, ha, hindi kayo nag-share, mga iba dyan, ha. Mag-share po tayo, please. Magdo-doom scroll nga tayo. Mag-share po tayo ng mga page, mga post natin sa page. Amen? Type nyo nga po, Amen. Amen.
Ayan, nasa na po ang ating speaker sa tithes and offering? Ito na pala, sorry, nalpalitan pala siya. Okay, sige po, yun lamang po again. I-prepare na po natin yung ating tithes and offering at tinatawagan na po natin na magmemensahe. Sister Judy Bonifacio, bigyan niya po ng virtual clap. Amen! Good morning po sa ating lahat. Hello po sa mga nasa online. Ang series po natin sa Tithes and Offering ngayong August ay pinamagatang God Gave First. Ano daw po? Pakitype nga po sa ating comments, God Gave First. So yung title po ng message natin ngayong week, sabi po dito, ang Diyos ang nagbigay ng lahat ng bagay. Ulitin ko, ang Diyos ang nagbigay ng lahat ng bagay. Matatagpuan po natin yung key verse sa 1 Chronicles 29:14. Pero basahin ko po yung verse sa Tagalog. So kung meron po kayong Bible dyan sa inyong mga bahay at sa mga nasa church, pwede po nating i-open. 1 Chronicles 29:14. So sabi po dito sa Tagalog version, ngunit sino ako at ano ang aking bayan na makapaghahandog na ganyang kusa ayon sa ganitong paraan? Sapagkat ang lahat na bagay ay napagmumula sa iyo at ang iyong sarili ay aming ibinigay sa iyo. So, yung verse po na yan, galing siya kay David. So sabi dito, matapos magbigay ng bayang Israel ng kusa at masagana sa templo ng Diyos. So ito yung nabanggit ni David. Ito yung nasabi niya. Ito yung naging heart ni David na parang, Lord, sino ako? Parang ganyan yung point niya. At sabi dito, sino ako at ano ang aking bayan upang kami makapaghandog ng ganito ng kusa? Sapagkat ang lahat ay nagmula sa iyo. So sa madaling sabi, yun yung puso ni David na after nilang magbigay ng kusa at masagana para sa templo ng Diyos, yung puso ni David, Lord, lahat to galing sa'yo. Na parang, sino kami, Lord, para maghandog sa'yo ng ganito? Pero lahat ng biyayang natanggap namin, parang sa'yo to, Lord, so binabalik namin to sa'yo. Kasi sabi nga po sa title natin, ang Diyos ang nagbigay ng lahat ng bagay. Amen po ba? Mag-comment nga po tayo dyan. Amen. So dapat po pala sa pagbibigay natin sa Panginoon, lalo na sa tithes and offering, ang puso pala dapat natin, Lord, sa'yo galing to. So magbibigay ako ng buong puso. Magbibigay ako ng kusa. Amen. Kasi kung tutuusin, di ba, yung work na meron tayo ngayon, yung negosyo na meron tayo ngayon, yung resources na meron tayo ngayon sa mundo natin, sino ba yung lumikha nito? Sino po ba ang lumikha nito? Ang Diyos, tama po ba? So, kaya kahit saan ka tumingin, lahat ng bagay na meron tayo dito sa mundo, ang Diyos ang lumikha nito. So, sa Kanya galing lahat. And isa tithes nga po natin, di ba, 10% lang. So, hindi 100% yung binibigay ng Diyos. Napakabuti niya na hindi ka nagtatrabaho tapos yung 100% yung hihingin niya. Ano lang yung ibabalik natin sa Kanya? 10%. Yung 90%, alam niya na kailangan nating kumain, alam niya na kailangan nating magbayad ng bill. So, pagka tayo ay nagkakaproblema sa finances natin, wag nating, Lord, nag-tithes naman ako Lord, ganito naman, na 90% ay nasa atin. So, bighingi tayo ng wisdom kay Lord kung paano iba-budget yon. Amen. Wag nating sisihin na nag-tithes kasi, binigay pa yung tithes, ganyan, ang dami nang ang bayarin. 10% lang po yung hinihingi ng Panginoon. So, magkaroon tayo ng ganong puso na, Lord, yung pagpapala na to sa'yo to, so 10% lang yung ibabalik natin sa Kanya. And kung talagang grateful ka kay Lord, may offering. No? Pwede mong dagdagan ng offering according sa kakayahan natin. Amen? At kapag ganun daw po pala yung puso natin, nagiging magaan yung pagbibigay at nawawala yung takot. Una yung takot na mawawalan ka. Hindi ka mawawalan kasi nga yung 90% ay nasa iyo at humingi tayo ng wisdom sa Holy Spirit kung paano siya ibabudget. Amen? At saka kapag ganito yung mindset natin, mas buong puso kang magbibigay kay Lord, tapos mawawala yung pagmamalaki na baka minsan, pinaghirapan ko to, akin to, baka naman deserve kong bumili ng mga bagay na kailangan ko. Kasi akin to pinaghirapan ko to, pinagpuyatan ko to, iniyak ko to para makapagtrabaho ko. Pero hindi, kasi galing pa rin yan kay Lord. Amen? So pag ganun yung heart natin, mawawala yung fear, at magtitiwala tayo na Diyos ang bahala sa atin kahit pa may season ng baha, ganyan. Lord, bibigay ko pa ba yung tithes ko sa'yo? Amen, amen. Huwag po tayong matakot kasi kay Lord galing ang lahat at siya ang magsusustain sa atin. And mawawala yung pagiging mapagmalaki. So ang ganda po niya, no? So mawawala ng maipagyayabang, wala kang dapat ikatakot, hindi ka
bakit hindi tayo matatakot? Dahil nga si Lord ang nagbigay ng lahat ng bagay. So siya yung source. Maniwala tayo na si Lord ay unlimited. Amen. Hindi ka matutuyuan kapag si Lord yung source. Amen po ba? So dahil diyan, kahit yung mga nasa bahay na hindi kayo mag-online banking, pero nakatabi yung cash, yung tithes niyo, itabi po natin siya kahit anong mangyari. Ituring natin siyang banal at pagdating dito sa church, ibigay natin siya. Amen. Itabi po natin siya. At sige po, ipanalangin natin yung ating mga tithes and offering. Hallelujah. Lord, salamat po, Panginoon, dahil ikaw yung nagbigay nitong una sa amin, Panginoon. Salamat, Lord, na ikaw yung source namin, na hindi ka nagkukulang, Panginoon. You created the heavens, you created the earth, O Lord. So ano yung ikakatakot namin, Panginoon? Hindi kami magkukulang sa pagkain, sa pangbayad ng bill, sa pang-araw-araw namin pangangailangan. And we believe, Lord, that right on time, Panginoon, ipagkakaloob mo, Lord, yung mga pangangailangan namin. Kaya, Lord, sa oras na to, tinataas namin sa iyo yung tithes and offering namin. Binibigay namin to sa iyo ng buong puso, ng buong pagpapakumbaba. Sino kami, Lord, para pagpalain mo, Panginoon? Pero salamat, Lord Jesus, sa ginawa mo sa krus, O God. Kaya pwede naming ma-receive yung mga pagpapala na to. And Lord, binabalik namin sa iyo yung para sa iyo, yung para sa church mo, yung para sa templo mo, Panginoon. Binabalik namin sa iyo yung 10%, binibigay namin sa iyo yung offering. And Lord, mag-glorify ka po. Lord, we trust you, O God, na ikaw ang bahala sa aming pangangailangan, maging sa pangangailangan ng aming buong church and family. Salamat, Lord, maluwalhati po ang iyong pangalan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, pwede nating itabi yung tithes, isend, or sa mga nasa church, pwede na po tayong lumapit sa harap. Amen. Praise God. Ayun. Praise God. Sige po, muli. Ayan, natawag pa natin ating pastora. At muli po tayo ay mag-worship bago po mag-start yung ating gawain. Hey, message. Praise. Ayan. Okay. Good morning po muli sa ating lahat. Ako po pala si Pas M. Ako po yung nagme-message dyan. Sinubukan kong mag-welcome, mag-shout out sa lahat. Ayan, kaya lang di ko masundan yung iba. So, welcome po sa ating mga online viewers sa Facebook, TikTok, and YouTube. Praise the Lord na nasa 3 platform tayo today. And talagang, siguro talagang meant para sa bawat isa yung mensahe natin ngayon. Kasi actually, gusto ko pong mag-message. Personally, ito po yung kalooban ko, yung will ni Pas M, na mag-message tungkol sa baha. Kasi pinagpipray ko yung bawat isa. I'm praying for you the whole week and nararamdaman ko maraming na-stress, maraming pagod, and gusto kong mag-message tungkol doon. Pero throughout this week, laging pinapakita sa akin ng Lord na hindi, ito pa rin. Kung ano pa rin yung message natin ngayon, and bigyan ko na po kayo ng idea, it's about the next generation. It's about the youth. Ayan, kaya buti na lang nandito si Yuri, tsaka si Sean. And I believe tayong lahat ay makaka-relate din dito kasi lahat tayo connected sa youth. Meron tayong mga anak, meron tayong mga pamangkin, meron tayong mga kapitbahay, meron tayong plan to get married and have children. And lahat tayo ay makakarating sa next generation kung di pa tayo kukunin ng Panginoon. So, ito po ay mabigat sa heart ni Lord, and I pray na kung gaano nabuburden ang Panginoon dito, maging burden din ito sa atin. Yun po yung prayer ko ngayong umagang ito. Lahat tayo ay magkaroon ng burden para sa next generation. And yung heart na binigay sa akin ng Panginoon ay kahit na dumadaan tayo sa ganito, it will not lead us to be selfish. Kasi usually pag may kalamidad, 'di ba? Ang attention natin nasa sa atin. Tama ba? Nasa buhay natin, paano tayo makasurvive dito. Yung iba sa atin nagpapatangay na lang sa baha. Buti na lang nandito tayo ngayon. Amen. Buti na lang nasa online tayo ngayon. Pero ito yung sinabi ng Lord sa akin Bakit ka lalaban? Kasi may next generation na hindi sila mapipreserve, hindi sila mapoprotect kung magpapa-apekto tayo ngayon.
Kaya sa oras na to, we will fight the good fight of faith, hindi lang para sa sarili natin, hindi lang para sa pamilya natin, hindi lang para sa calling natin, but for the future generation. Amen? Amen. Hallelujah. Pero of course, let us acknowledge the Lord. Hallelujah sa ating kalagitnaan. Naniniwala ako na pwede nating maranasan ang presensya ng Panginoon kahit saan. Naalala ko, share ko lang ulit, sobrang na-bless ako dun sa testimony ni JD na sinabi niya nung Disciples Night, hindi po siya believer noon, tama ba, Ate JD? Parang ano lang siya, pa-attend lang siya sa core group ni Ate Krisha, pero one time nanood siya ng service, nasa kasalanan siya, tama ba? Binuko no? Pero na-encounter niya yung Panginoon, even online. Kahit na online. Kaya pakisabi sa sarili sa mga nasa online, self, maging ready ka. Kasi makaka-encounter mo ang Lord. Sabi sa Jeremiah 29:13, if we seek the Lord with all of our hearts, we will find Him. The Lord is everywhere. He's omnipresent. Kahit nasan tayo, nandun siya. Naalala ko si Ate JD, gumawa daw siya nung time na yon. And talagang na-encounter niya ang Panginoon. And even now, God can also encounter us if we open our hearts to Him. So let's pray, Lord. Sa oras pong ito, binubuksan po namin ang aming puso sa iyo, Panginoon. Katagpuin mo po kami ng iyong mga salita. Basagin mo po kami, Lord, kung may pride kami, kung may rebellion kami, kung may criticism kami, pag-criticize, Lord, kung may self-righteousness kami, Lord, kung merong stronghold sa buhay namin, Lord, we pray na lahat ng hadlang kung may kasalanan, Panginoon, ay mawasak sa oras na to upang malaya ka naming maranasan. We invite your presence. Sige po, ipag-pray natin yon. We invite your presence sa oras na to. Hihinto muna natin yung ginagawa natin. Magkulong muna tayo sa kwarto. Invite natin yung presence ng Holy Spirit. Kunin natin yung Bibles natin. Kunin natin yung notebooks natin. Hallelujah. Hallelujah. And we pray, Lord. Ako po yung magpe-pray. I pray, Lord, na paranas niyo po yung tangible presence niyo sa oras na to, sa sambahayan ng bawat isa. And dito po sa church, hallelujah. Because you are God. You can do anything. Walang imposible sa iyo, Panginoon. Hallelujah. And kailangan ka po namin sa oras na ito, Lord. And we pray as we worship you, Lord God. Hallelujah. Makita po namin na there is more to life than what we are experiencing. Meron pa pong buhay, Lord. Higit sa baha, higit sa bagyo, higit sa pag-overcome, higit sa pag-survive, Lord. Hallelujah. At makita ka namin, Lord. Makita namin yung spiritual things, Lord, as we worship you. Sige po, patuloy po tayong sumamba sa Panginoon. Kilos mo'y Ipuhingin natin to sa asam, pagkat sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kagalang. Sige po, sa mga nasa online, pwede tayong umawit, pwede nating itaas ang ating mga kamay. Ika'y maranasan, tibok ng puso ko, ikaw lamang. Kaya't ngayon, bukas at kailanman, magsamba ko'y iaalala. Walang hanggang kita pupurihin, walang hanggang sasambahin, buong laman
Lord, we will continue to worship you. Patuloy po kaming sasamba sa iyo, Panginoon. Dahil, Lord, itong mga pinagdaanan namin ay hindi naman bago sa amin, Lord. Itong pinagdadaanan namin. Ilang beses mo nang pinatunayan yung katapatan mo sa buhay namin, Lord. Ilang pagsubok na ang pinagdaanan namin. Ilang bahana, ilang bagyo na, Panginoon. Ilang problema na, ilang sakit at karamdaman na, Lord. Pero ikaw ay tapat pa rin sa amin. Ikaw ay mabuti pa rin sa amin, Panginoon. At hanggang ngayon, nililigtas mo kami, Lord God. Yung buhay na walang hanggan, yung buhay na ganap at kasiyasiya, yung buhay na walang luha, yung buhay na walang kahirapan ay naghihintay pa rin sa amin, Panginoon. Kaya Lord, habang nabubuhay kami, patuloy ka naming pupurihin, patuloy ka naming sasambahin, patuloy ka naming luluwalhatiin, Panginoon. Sa oras pong ito, Lord, patuloy na ipakita mo sa amin sa pamamagitan ng iyong mga salita, Lord God, kung bakit at dapat, Panginoon, na magpatuloy kami, hindi kami magpahadlang sa anuman nangyayari sa buhay namin para patuloy na mag-glorify ka, maluwalhati ka sa buhay namin. In Jesus' name. Lord, we rebuke anumang distraction na gagawin ng kaaway para hadlangan yung word mo. In Jesus' name, we pray for focus. Holy Spirit, help us to understand your word. Give life to the word right now in Jesus' name. Because the letter brings death, but the Spirit gives life. Hallelujah. Breathe life into the word in Jesus' name, oh God. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Salamat sa presence niyo. And Jesus, we honor and glorify you, our King of Kings and Lord of Lords. Hallelujah. Be glorified. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Thank you, Lord. Ayan, so tayo po ay dadako na sa ating mga salita. Medyo napahabang ating exhortation and worship, but it's God's leading, so ayan. Ngayon, diretso na po tayo sa ating mensahe. Ang ating pong ang ating main series pa rin ay nasa Exodus. Ayan yung aking tablet lang po, sorry. Okay, at ang ating verse ay nasa Exodus chapter 1 pa rin tayo. So again, meron akong tanong dito, pinasadahan ko naman na kanina. Ano ang napapansin mo sa mga kabataan sa panahon ngayon? Sa mga nasa physical church, tulungan niyo po ako. Ano ang napapansin mo sa mga kabataan sa panahon ngayon? Ano po? Weak daw. Emotional, ano pa? Puro high? Hype. Okay, hype. Sa mga nasa online, pwede rin kayong mag-reply, no? Para kahit hindi po namin kayo nakikita dyan, meron kayong fellowship. Kaya lang wag kung ano-ano yung chinachat natin dyan. Yung related lang po sa ating mensahe. So ano pa sa tingin nyo, Sean, bilang isang kabataan, ano masasabi mo sa kapwa-kabataan mo sa ngayon? Ano po? Mabuntis. Maagang mabuntis. Ayan. So, baka may mga pala si Sean, no? Meron ka bang crush na nabuntis agad? Joke lang. Ayan. Meron pa, Tisha? Ano po? Rebellious. Ayan. Donita, Myra. Ayaw mapagsabihan. Parang puro negative, ano? Myra? Palasagot. Ayan. Okay. Salamat po sa inyong mga kasagutan. So, oo nga, no, ngayon ko na-realize na mostly is marami tayong negative na nakikita sa ating mga kabataan. And hindi rin natin nakikita kadalasan yung source kung bakit sila ganon. So, ito po yung message natin, more on pro-kabataan tayo or pro-youth. Maintindihan natin bakit nga ba sila maagang nabubuntis, bakit nga ba sila rebellious, bakit nga ba sila palasagot? Ano ba yung mga sinabi natin kanina? Ayan, so ang ating topic for today is Protecting the Next Generation. Yan po yung title. Ano daw? Ayan, sa mga nasa online,
pwede po tayong mag-chat, pwede tayong mag-type, pero kung magte-take down notes tayo, mas maganda po yan. So ang ating objective, makita ng bawat isa ang plano ng kaaway sa mga bata at maingatan sila hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. Again, makita ng bawat isa ang plano ng kaaway sa mga bata at maingatan sila hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. This is very given naman, hindi ko na-explain. So punta na po tayo agad sa ating key verse, Exodus chapter 1:15 to 16. Ayan, sa mga bago po nating kasama, pinag-aaralan po natin ang Book of Exodus dahil dito makikita natin yung plano ng Diyos hindi lang sa nung Old Testament, pero even hanggang ngayon, even hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. Kasi po, ang Diyos ay hindi nagbabago. Amen po? Amen. Kung ano yung will niya, it happens dahil siya ay faithful. Kaya nagkakaroon tayo ng idea na kung ano yung pwedeng mangyari in the future based sa stories ng Old Testament, lalo na yung Book of Exodus. Kasi it is symbolic ng rapture, it is symbolic ng journey natin as a Christian. And now we are on Exodus chapter 1:15 to 16. Nakabuklat na po ang ating mga Biblia. Nasaan po ang Exodus or Exodo? Tama, nasa Old Testament po. After ng Genesis, Exodus. Okay, nabuklat na po yung 15 to 16. Nakita nyo na. Okay. So, naalala nyo, bago natin to basahin, naalala nyo last week, napapag-usapan natin na yung Faraon, na takot siya sa pagdami ng mga Israelita. Kaya ngayon, ano na yung ginawa niya? Ano yung first step na ginawa niya? Pinahirapan niya yung mga Israelita. Paano? Nagbigay sila ng dagdag na sagot po? Naghintay ako ng sagot. Ano yung ginawa ng Faraon? Ano yung strategy niya para mapigilan yung pagdami ng mga Israelita? Dagdag na trabaho. Tama, Donita. Sa mga nasa online, pwede tayong sumagot. And hanggang ngayon, di ba, ganun natutunan natin na ganun pa rin yung ginagawa ng kaaway. Para mapigilan yung pagdami ng mga Kristiyano, yung mga anak ng Diyos, dinadagdagan niya yung mga trabaho. So yan yung topic natin nung nakakaraan, overcoming the daily grind. Ngayon, hindi effective kasi nung last week natutunan natin, the more na pinapahirapan yung mga Israelita at mga Kristiyano, the more na sila ay dumarami or nagmumultiply. Tama. So, hindi effective yung strategy ni Faraon. So, ito ngayon yung babasahin natin, yung next strategy niya. At makikita nyo, mas malala siya. Ang kaaway, kapag di kanya nakuha sa madaling paraan, gagawin niya lahat. Kahit na itong bagay na to. So, basahin po natin mula sa verse 15. Sa lahat ng nakabuklat yung Bible, makibasa tayo. Kahit sa mga nasa online, basahin po natin yan. 1, 2, 3. Isang araw, pinatawag ng Faraon, sina Sifra at Puwa, ang mga komadro ng Hebreo at sinabihan ng ganito, sa pagpapaanak ninyo sa mga Hebrea, patayin ninyo kung lalaki ang sanggol at hayaan ninyong mabuhay kung babae. Grabe, no? Ano yung next step ni Faraon? Patayin ang mga lalaki. Alam niyo po, ang kaaway, kaya niyang pumatay. Kahit ng mga inosente. Marami akong tanong dito sa verse na to eh. Sino si Sifra at Puwa? Yan. Sa susunod, pag-aaralan natin, magandang story of faith, itong si Sifra at Puwa. At bakit lalaki lang at hindi babae? Sa susunod, pag-aaralan din natin yan. Pero ang pinaka-point ng pag-aaral natin ngayon ay yung tungkol sa mga sanggol. Pag sinabing sanggol, ano yung maiisip natin? Mulang-muwang, tama, inosente, di ba? Biruin mo, ang kaaway, kaya niyang pumatay ng mga inosente para lang mangyari yung gusto niyang mangyari. For power. Kaya nilang pumatay ng inosente. So nakita natin yan dito sa Exodus 1:15 to 16. And yung message natin ngayon, hindi lang yan yung first time na ginawa ng kaaway yan. Ginawa din niya yan sa New Testament at gagawin din niya yan. Ginagawa niya yan sa ngayon at gagawin niya yan hanggang bago bumalik ang Panginoon.
Kaya sabi dito sa ating mensahe, in the last days, the enemy will hunt children who carry God's breakthrough. Sa Tagalog, sa mga huling araw, tutugisin ng kaaway ang mga bata na nagdadala ng tagumpay mula sa Diyos. Meron tayong mga key verses para patunayan yan. Una, yung Genesis 3:15. Dito pa lang, tingnan nyo. Genesis 3:15. Basahin ko na lang po, no? Pero kung may Bible kayo, pwede naman po kayong makibuklat. Kayo ng babae, aking pag-aawayin. Si Yahweh yung nagsasabi nito, at yung babae ay si Eva, at ang kausap niya ay ang ahas. At yung ahas ay nagre-represent kanino? Kay Satanas. Sabi niya, kayo ng babae aking pag-aawayin, binhi mo't binhi niya'y lagi kong paglalabanin. Ang binhi niya ang dudurog sa iyong ulo at ang sakong niya'y tutuklawin mo. Makikita natin dito na ang kaaway, baby pa lang, handa na siyang patayin kahit baby pa lang. Binhi pa lang. Makikita natin yan, ginawa ito ni Satanas sa Mateo 2:16. Nasaan po yung Mateo? New Testament. Unang aklat. Mateo 2:16. Nakita nyo na po? Basahin ko na lang, no, kasi limited lang yung time ko. Pero kung may Bible kayo, maganda, makita nyo yan sa inyong mga Biblia mismo. Galit na galit si Herodes nang malaman niyang nilinlang siya ng mga pantas. Kaya't pinapatay niya ang lahat ng batang lalaki sa Bethlehem. Nakita nyo po? Hindi lang sa Exodus, pinapatay ng kaaway yung mga sanggol. Nalala ko si Baby Savi eh. Ka-cute na yun, papatayin. Imagine niyo yun, may nakita na kayong mga baby? Gaano kasama ang meron ng isang tao para pumatay ng sanggol? Pero yan po, biro nyo si Herodes, hindi lang si Faraon, si Herodes din. Pinapatay niya mga batang lalaki sa Bethlehem at sa palibot nito mula sa gulang na 2 taon pababa. Sino sa inyo may mga anak na 2 taon pababa, pamangkin? Batay sa panahong sinabi ng kanyang mga pantas. So nakita po natin, no, may pagpatay sa mga bata, hindi lang sa Old Testament, pati sa New Testament. At meron pa po, mangyayari yan sa Pahayag 12:3-4. Ito ay symbolic. Pero makikita pa rin natin kung gaano ka-murderer, ka-wicked ang kaaway. Wala siyang pinipili. Kahit baby, kahit walang muwang, kahit inosente. Sabi po dito, sa Revelations, Pahayag 12:3-4, isa pang palatandaan ang lumitaw sa langit, isang napakalaking pulang dragon. Ito ay may 7 ulo at 10 sungay at may korona ang bawat ulo. Kinaladkad ng kanyang buntot ang 3 bahagi ng mga bituin sa langit at inihagis sa mga iyon sa lupa. Pagkatapos tumayo ang dragon sa paanan ng babaeng malapit ng mga anak upang, ano daw gustong gawin ng dragon? Lamunin ang sanggol. Sa sandaling ito'y isilang. Just imagine, kakapanganak lang, lalamunin ng dragon. Ganun na lang. Bakit ganun yung kaaway? Ganun na lang siya katakot sa bata. Wala namang muwang yung bata na yun. Bakit pakikialaman ni Satanas? Dahil alam niya kung ano yung destiny ng bata na yun. At hindi lang si Jesus, pero lahat ng bata, naniniwala ba kayo na lahat ng mga bata ay nasa sinapupunan pa lang? Nasa sinapupunan pa lang ng nanay ay may plano na ang Panginoon sa kanila. Di ba sabi yon sa Jeremiah chapter 1 verse 5 ata? Hindi ako nagkakamali. Nasa sinapupunan pa lang si Jeremiah ay may plano na sa kanya ang Panginoon. Ganon din yung mga anak natin. Ganon din ang mga bata. Kaya ang kaaway, ganun na, bago ka pa umatake, bago mo pa i-fulfill yung plano ng Diyos sa'yo, papatayin na kita. Napakaduwag ng kaaway. Di ba? Hindi niya hinintay na maging adult muna at kalabanin siya ng kahit konti. Baby pa lang, pinapatay na niya. And right now, we can see that happening in our children. Meron po akong pa-flash sa inyo mga pictures na makikita nyo na ngayon, at this very moment, ginagawa to ng kaaway. Abortion.
makikita mo sa ibang lalo sa ibang bansa, na talagang pinaglalaban nila ang right nila for abortion. Para sa kanila, ito isang karapatan. Karapatan nila sa katawan nila na they can murder a baby. Pero ang nakikita kasi nila yung katawan nila. Pero hindi nila nakikita behind the scene na may kaaway na gustong patayin yung baby nila. Naalala ko may napanood akong reel, sabi nung nag-i-interview, kay Mike Winger na reel. Sabi nung nag-i-interview, sa tingin nyo ba, di ba may mga dumadaan ng mga tao, tapos interviewin nila. Sa tingin mo ba, ito yung tanong nila, ang isang bata, ay isang kabataan, kailangan mo nang humingi ng consent bago magpatattoo. Yun yung tanong. Tapos lahat sila, ang sagot nila, yes. Kasi kailangan ng consent ng parents, kasi nila yun, wala pa sila sa tamang muwang para magdesisyon. Tapos ngayon, tatanungin sila, sa tingin mo, pwede ba, ang pagpapalaglag ba ng bata ay kailangan ng consent ng menor de edad? Nagigets nyo? Ang menor de edad, kailangan ba nila ng consent bago magpa-abort? Tapos ngayon, bumaliktad yung sagot nila na hindi na, kasi katawan nila yun. Katawan din naman nila yung tattoo eh. Bakit yun kailangan ng consent? Pero yung pagpa-abort, hindi. Ganon ka-twisted yung ginagawa ng kaaway sa isip ng mga tao na ang abortion ay denial ng right ng katawan nila. And yun nga, again, behind the scene, may kaaway behind. Pinapatay nila yung baby. Baby pa lang. Again, sinabi ko sa inyo, once na yung egg, lumabas pa lang siya doon sa ovary ng babae, nag-meet sila ng sperm, agad-agad within 24 hours, nabubuo na yung DNA ng bata na yun. So hindi nila pwedeng sabihin, it's just a clump of cells, it's just a clump of blood, dugo pa lang daw yun. Hindi nila pwedeng sabihin yun. May buhay na yung bata na yun within 24 hours pa lang. Wala pang 2 months yun, wala pang weeks yun. Buhay na siya. Nakaset na yung magiging personality niya someday. Nakaset na yung magiging itsura niya. Nakaset na yung mentality niya. Nakaset na yung pagiging tao niya. Naalala ko, kailan lang nagpa-ultrasound kami. Na-expect ko, ganun lang kaliit yung makikita ko. Pero kung yung nakita ko, 2 months pa lang ba yun? 3, yung huling check-up natin. 3 pa lang. 3 pa baba. 3 months pa baba. Oh. Nakita ko, gumaganon na siya. May kamay na siya, gumaganon-ganon. 3 months yun, ha? Yung paa niya, ha? Pakita ko dito. Ayan. Mamaya pakita ko sa inyo, sa mga nasa physical church. May paa na siya, may kamay na siya, gumagalaw na siya, mukha na siyang tao na maliit sa loob ng tiyan. That's just 3 months. Pero again, ginagawa nila itong normal. Nino-normalize itong abortion. Next po ay broken family. Akala natin yung broken family is just a decision of the mother or the father. Decision nila kasi gusto nilang kalayaan, ayaw nilang mahirapan. Pero sino ang pinaka-naapektuhan ng broken family? Yung bata. Alam niyo po, one time nagpunta ako mamaya ko pa ito i-share pero nalilid lang ako. Nagkaroon tayo ng opportunity na mag-share sa school nila Michelle. At nung part na to, tinanong ko sa kanila, sino po sa inyo dito ang part ng broken family? Hindi ko ina-expect na ang dami sa kanilang nagtaas ng kamay. And siguro ngayon, makikita mo, tama ba, Sean and Yuri, makikita mo ngayon, bibihira na lang yung buo yung pamilya. Bibihira na lang yung magkasama pa rin yung nanay at tatay. Mostly sa mga kabataan ngayon, lumalaki sa lolo, sa tita, sa tito. Though there's nothing wrong, buti na lang, may mga mababait na kamag-anak. Pero mas marami ngayon ang hindi buo ang pamilya. And dahil doon,
nagkakaroon ito ng effect sa future ng mga bata. Bakit wala yung nanay ko? Bakit wala yung tatay ko? Siguro hindi ako sapat para magsama sila. And marami yung nagiging hindi magandang bunga. Yung iba yun yung reason kung ba't sila nagiging rebelde, ba't hindi sila nag-aaral mabuti, bakit sila napupunta sa maling barkada. It's because of broken family. And again, behind the scene ay may kaaway na pumapatay sa future ng bata na yon. Tandaan natin, every children has a bright future. Every children has a good future. Ang plano ng Diyos sa kanila, makagraduate, makapagtapos, karoon ng magandang buhay. Pero dahil broken family sila, naaapektuhan yung self-esteem nila, yung confidence nila, yung future nila, yung provision sa kanila. Ito pa isa, mga addiction ng mga nagpapalaki sa kanila. Meron kayong mga alam na mga kabataan ng mga magulang nila ay nagda-drugs. Magulang nila ay hindi lang basta bisyo lulong sa bisyo. Kaya yung mga batang ito ay nakakaranas ng iba't ibang klase ng pang-aabuso. Pisikal na pang-aabuso, sinasaktan sila. Makikita mo may mga sugat sila sa katawan, may mga pasa sila, papasok sila na ganun yung kanilang sitwasyon. Tapos magtataka ka, bakit ba sa gulero tong batang to? Hindi natin alam kung ano yung nangyayari sa bahay nila. Bakit nagiging ganun siya? Baka kasi ganun yung kinalalakhan niya. Yung iba nagiging tomboy. Mga babae nagiging tomboy. Ba't sila nagiging tomboy? That's their way to defend themselves. Dahil sa bahay, hindi natin alam, baka yung iba sa kanila nare-rape. Nare-rape ng nagpapalaki sa kanila. Nare-rape ng pinsan nila, ng mga tito-tita nila, and walang nagtatanggol sa kanila. So kailangan nilang maging lalaki. Nakukuha po natin kung paano dinidestroy ng kaaway yung mga bata. And of course, pag dumaan ka sa ganitong klaseng pang-aabuso, hindi pwedeng hindi ka maapektuhan. Either yung bunga na to, nagiging bayolente yung bata, o nagiging mahiyain. Hindi na nakikipag-usap sa kahit kanino, nasa isang sulok na lang. And magtataka tayo, napakamahiyain mo naman. Hindi natin alam na baka pala sa bahay, merong dahilan ba't naging ganun siya. And may mga iba tayong alam na mga batang nagiging ina agad. Sabi nga ni Sean, bakit sila ganun? Minsan nga yung mga bata na yun, kapatid nila yung anak nila. Pinsan nila, naanakan sila ng ama nila, ng ama-amahan nila, ng mga tito-tita nila, lolo nila. Minsan pumapasok sila sa maling relasyon, kahit bata pa lang sila. Bakit sila nila ginagawa yun? Kasi they are longing for love. Naakala nila mabibigay ng relasyon na ganun. Pero sinira lang sila. Sana nakapagtapos sila, pero na nangyari sa kanila, naging maagang ina, naging maagang ama. Ano pa po? Hindi lang yon, pero neglectful parents. Yung iba naman, maayos naman yung mga magulang, pero dahil sobrang busy sa buhay. Dito medyo makaka-relate na tayo sa part na to. Kasi baka sometimes as parents, tayong mga magulang na sobrang busy, hindi natin alam na may mga nangyayari na pala sa anak natin. Pero busy tayo sa trabaho, minsan busy tayo sa church. Pagdating sa bahay, wala na tayong oras sa mga anak natin. Hindi na tayo nakikipagkwentuhan sa kanila. Hindi natin alam kung ano yung nangyayari sa school. Nabubuli na pala yung anak natin, hindi natin alam. Nakapasok na pala sa isang fraternity. Nakapasok na pala sa sugalan. Ginagamit na pala para kuhanan ng pera. Hindi natin alam because we're so busy. Sometimes ito yung dahilan. At dahil sa kabisihan natin, again, yung mga bata, nasisira pa din yung kanilang buhay. Kaya magtataka tayo, bakit ganito yung anak ko? Nasa Sunday school naman. Bakit ganito yung anak ko?
Binibigay ko naman lahat. Lahat naman ng trabaho ko eh. Binibili ko lahat ng gusto. Bakit ganito pa rin yung anak ko? Because sometimes, we neglect them. Napapabayaan natin sila. And minsan sa kakapabaya natin sa kanila, saan sila napupunta? Sa media. Sa Roblox. Ano pa? Ano yung mga latest games? Wala na akong alam. ML, TikTok, YouTube, Shorts. At kapag nandun sila, kung ano-anong napapanood nila. And they're too young to know what's right and wrong. Hindi nila alam yung tama't mali. Minsan nagulat na lang kami, si Kaina bigla na lang nagmumura. Tapos akala niya okay lang yun. Kasi napanood niya. Kasi hindi nila alam. Kasi para sa kanila, kung ano yung nakikita na nila is normal. At hindi natin napapansin yun. Yung iba, worst, napapasok sila sa mga organizations. Napapanood nyo, madalas ako makakita kasi sa news feeds nung may mga, anong tawag sa taong ganun? Pedophile. Alam nyo yun? Mga sinasamantala yung pagiging inosente ng mga bata, inuutusan ng kung ano-ano. Tanggalin mo nga yan. Pakita mo nga ano mo sa akin. And sila walang muwang. So gagawin nila yun. Tapos minsan may napanood pa ako, may game kung saan yung bata, normal lang siya naglalaro. Pero dun sa game na yun, may lalaki siyang kasama. Tapos may lalaki kung anong ginagawa dun sa character niya. Roblox ba yun? Pero sa kanila, okay lang. Normal lang kasi hindi nila alam yung na mali yun. Wala kasing nagsasabi. Kuha po natin. And yun nga, ito yung pinaka-worst. Merong isang organization, nakalimutan ko yung pangalan, Nihilis, extreme terrorist. Alam niyo yun? Tama ba? Terrorist. Basta nakalimutan ko yung exact word. Pero meron pong terorista na organization, worldwide, globally, na ang ginagamit nila para pakalatin yung lagim, para makapatay ng mga tao, magkaroon ng mass ano to? Yung pagpatay, anong tawag doon? Yung maramihang patayan. Yung nangyari sa Tacloban. Ano yan? Shooting. Basta bahala na kayo ano yung... Oo. Basta yun, hindi lang siya isang tao, pero maramihang patayan. Merong mga taong ganun yung utak nila. Gusto nila ng maramihang patayan. So, ang ginagawa nila, pinapasok nila yung mga games na pambata. Yung mentality ng mga bata, ginagawa nilang normal na bumaril. Ginagawa lang normal na nakakakita ng dugo. Sino naglalaro dito ng mga barilan? So parang normal lang. May game na papasok ka sa school, babarilin mo silang lahat. And it's fun. Masaya siya doon sa mga kabataan. Nino-normalize, nagigets nyo? Nino-normalize sa isip nila na normal lang pumatay. Kaya ngayon, makikita mo, hindi lang sa Philippines, na nangyayari sa mga eskwelahan na ang mga kabataan ang mismong pumapatay. Mga suspects, 13 years old, 14 years old, ginagamit ng kaaway para pumatay. Sa Thailand, di ba, kailan lang? 7 ata yun, yung napatay. Tapos magugulat ka, bakit kaya sunod-sunod? Ako nga una nagtataka ako eh. Sabi ko, ano ba to? Trending lang ba? Algorithm lang ba ng Facebook na ito yung laging lumalabas sa Facebook ko? Na sunod-sunod, hindi lang sa Tacloban, iba't ibang lugar.
na mga menor de edad ang mga pumapatay ng re-rape? Hindi siya algorithm lang, hindi siya trip lang, hindi lang siya organization lang. Behind the scene ay merong kaaway. Life is spiritual. Lahat ng nangyayari sa natural ay nangyayari muna sa spiritual. Merong kaaway na nagpo-provoke ng murder. Ang murder ay hindi galing sa Panginoon. Murder always comes from the devil. Sabi sa John 10:10, the thief comes to steal, kill, and destroy. Isa pa pong example, yung bullying. Hindi ko na lang nalagay kanina. Pero bakit may bullying sa school? Even grade 1, nakakaranas ng bullying. Hindi lang pananakit, pero yung social bullying. Yung hindi ka nila sasali, outcast ka, hindi kayo bati. And then worst is, sinasaktan. Naalala ko parang may nabalitaan ako, isang babae, binugbog ng 5. Alam niyo yon? Kaya nakakatakot eh. Nakakatakot, tama ba? Sino sa inyo, nung nalalaman nyo yung mga balitang ito, nagkaroon kayo ng takot? Hindi ko na nga alam kung lalo na nung yung mass shooting, yung sobrang viral nun, hindi ko na alam kung papapasukin ko pa yung anak ko eh. Kasi hindi mo alam. Titignan mo yung itsura ng mga kabataang bumaril, parang normal lang. Payat pa yung isa. Hindi naman mukhang bully. Di ba? Di natin alam yung takbo ng utak. Kaya ginagawa na lang natin is mag-pray. Pero meron pa tayong magagawa. Kaya meron tayong gantong message. Amen. Sino gusto maging safe ang ating mga anak sa ating paaralan? Sino gusto hindi tayo kakaba-kaba na pumapasok ang ating mga anak? Amen. Sino gusto walang anak natin na makasama sa listahan ng mga napatay, na rape, na abuso, na bully? Amen. Kaya tayo may gantong mensahe. Amen po. So bakit nga ba ganun ang ginagawa ng kaaway sa mga kabataan? Again, sabi dito, the devil sees our children as a threat, but God designed them as His weapon. Sa awit, 127, 3-5. Sabi sa Tagalog, nakikita ng dyablo ang ating mga anak bilang banta. Ngunit dinisenyo sila ng Diyos bilang kanyang sandata. So makibuklat po tayo sa mga awit. 127. Basahin ko na lang po, no? Sabi dito, gantimpala ang mga anak na kay Yahweh nagmula. Ano daw po yung mga anak? Gantimpala. Kaya galit na galit ang kaaway sa mga anak. Sila'y mga tunay na pagpapala. Ano daw po yung mga anak? Tunay na pagpapala. Sige po, type natin sa mga nasa online. Tunay na pagpapala. Ayan, sabi sa verse 4, tulad ng sibat sa kamay ng mandirigma, ang mga lalaking pinanganak ng bata pa ang ama. Pinagpala ang siyang maraming taglay na ganitong pana. Hindi siya mapapahiya sa pakikipagtuos sa mga kalaban niya. Naalala ko, sinabi to ni Erica, na ang mga generation habang dumadaan ng panahon, mas nagiging magaling sila. Tama ba? Sino sa inyo, yung mga anak nyo, magugulat ka, kayang kalikutin yung cellphone. Yung mga bagay na hindi mo alam nilang gawin. Sa cellphone, naalala ko si Kaina, parang 2 years old pa lang, marunong nang mag-type ng password, kaya niyang buksan yung, alam niya yun, may mga nabubuksan siya na hindi ko alam na magagawa niya kahit bata pa lang siya. May ganun kayo na karanasan? Sa mga bata, mas matatalino talaga ang mga bata ngayon, sa totoo lang. Doon naman tayo sa positive. Mas marami silang kayang gawin kasi nga, because of internet, technology, na dati tayo nung araw, kailangan pa nating pumunta sa library. Naalala nyo ba? Sino mga ka-age ko dyan?
Pupunta pa ng computer shop, magbabayad ka pa, di ba? Para lang makapag-search ka. Pero ako na-experience ko, library talaga, wala pang computer shop noon eh. Dahil malalaman nyo yung age ko. Tapos bago ka makakuha ng encyclopedia, kukuha ka muna ng mga papel-papel na ganon. Library card, di ba? Hanapin mo alphabetical kung ano yung topic na gusto mo hanapin. Samantala ngayon, very easy to access. Type mo lang kay GPT, sasagutin ka na niya. Di ba? So yung mga youth natin, ang dami nilang alam, ang dami nilang nade-discover. At dahil dun, mas powerful sila talaga sa kaaway. Kung pipiliin nila ang side ng Panginoon, matatalo talaga yung kaaway. Sila ay weapon ng Diyos in the last days. Amen. Naniniwala kayo doon? Tingnan nyo, itong sila Yuri, sila Sean. Sa age nila, nakakatugtog na. Di ba? Nagbabalasik. Nagde-devotion. Kailan lang nakita ko si Yuri nag-share ng gospel online. Ilang taon ka na, Yuri? 11. Imagine kung ano yung kayang gawin ni Yuri pag nag-20 na siya. Si Sean, magaling din to sasagot eh. Naririnig ko to sa Sunday school kasi nagvi-visit ako pag prayer and fasting. Nakikita ko sumagot si Sean, talagang pasok sa banga. Talagang yung level ng naiintindihan niya yung Word of God, ang lalim. Nakaka-amaze. Nauunawaan nila. Meron pa akong gustong i-share pero may application pa tayo. Tingnan muna natin yung kasunod. Sabi dito, God's blessing doesn't stop with you. It overflows onto your children. Sa Tagalog, ang pagpapala ng Diyos ay hindi nagtatapos sa iyo. Umaapaw ito hanggang sa iyong mga anak. Kaya ang kaaway galit na galit eh. Kasi yung blessing dumadaloy sa kanila. Hindi naman siya nasa stop sa atin. Basahin natin. Sabi dito sa verse 17 o sa talatang 17, ngunit sa nagpaparangal kay Yahweh, pag-ibig niya'y walang hanggan. At para sa lahat ng salinlahi, ang kanyang kabutihan. Para saan daw po yung kabutihan ng Diyos? Hanggang sa atin lang ba? Hanggang saan daw po? Sa lahat ng salinlahi. Sabihan sabay-sabay, salinlahi. Type natin, salinlahi sa mga nasa online. Sa mga totoo sa iyong kasunduan at tapat na sumusunod sa kanyang mga kautusan. Yung blessing daw po ay dumadaloy hanggang sa kanila. So na-imagine ko lang, kunwari ako, ang lupa lang namin ay sa Pasig. Kung hanggang sa akin lang. Pero kay Kaina, dahil ako po'y nag-asawa ng taga dito, taga Bulacan, dalawa na yung masasalin kay Kaina. Meron na siyang bahay sa Pasig, may bahay pa siya sa Bulacan. Si Kaina, pag nagkaanak, dadaloy din yung mga yun. Nakuha niyo po? Kung ano man yung meron tayo ngayon, dumadaloy sa kanila. Ganun sila ka-bless. I pray na nakikita natin yun. Our children are blessed. Kaya ganun na lang yung kaaway. Just imagine, kunwari, yung katalinuhan ko at kadugaan. Joke lang. Pagiging madiskarte. Ini-extra. O hindi madiskarte yan. Minsan nakikita ko kay Kaina eh. Kasi ako, matalino ako sa academics, sa mga ganyan, memorization, sa knowledge. Pero sa diskarte, kulang ako. Yung kagaya na lang pamasahe. Paano ba gagawin mamamasahe? Ganto, ganyan. Na-stress ako. Pero si Ezra, siya magaling siya sa ganun. Nakita ko siya kay Kaina. Matalino siya sa school. Madiskarte rin siya sa mga strategies. Nakuha niya. Di ba? Pati yung pagiging mahilig sa
Magaling din siyang mag-drawing. Nakukuha niyo po? Dumadaloy. Siguro galing pa yon kay Pastor Arman. Yes. Galing pa yon kay Lolo Ben. Nasalin hanggang sa kanya. Ganon yung mga bata, mga anak natin ngayon, mga pamangkin natin. Nasalin lahat ng goodness na nag-flow sa mga magulang natin, lalo na kung Christian sila, dumadalo yon sa kanila. Kung meron mang tagapagmana, sila yung pinakamayayaman. Sila yung pinakamayayamang tagapagmana. Kaya pinuputol ng kaaway yung buhay nila, yung plano ng Diyos sa kanila. Nakikita po natin, kaya napakahalaga na magkaroon tayo ng heart to protect the next generation. Amen? So ano yung dapat nating gawin? Dito na tayo sa application. Medyo marami to. Pero ito talaga is nilagay ng Lord sa puso ko na gawin natin. Sino gustong mag-protect o ingatan ang next generation? Magsabi ng Amen. Amen. Number 1 is care for the abused or magmalasakit sa mga inaabuso. Kung meron po tayong alam na mga kaso ng mga batang inaabuso, huwag po tayong magpatay-mali siya sana. Gawa natin ng action. Una, of course, ipag-pray natin sila. And kung ano yung maitutulong natin, tulungan natin sila. Huwag natin silang hayaan na manatili sa ganong sitwasyon. Kung pwede na tayong magbigay ng advice, kung pwede silang umalis dun sa bahay na yon, or kung pwede silang magsumbong sa pwedeng pagsumbungan, nakuha po natin, hindi parang, kawawa naman siya. Alam niyo yon na parang chismis lang na, wawa naman. Hindi ganon. Let's do something. Let's help them. Kasi sa totoo lang, hindi rin nila alam yung gagawin. Lalo na't bata sila. Hindi nila alam. So number 2, be watchful how they use their gadgets. Maging mapagbantay sa paggamit nila ng kanilang mga gadget. Alam niyo po, sa mga hindi nakakaalam, ang atin pong mga platforms, meron niyang history. Pwede niyong tignan yung history nila. Kaya minsan sinasabi ko yun kay Kaina, nakita ko yung pinapanood mo, nakikita ko sa history. Okay, nabahan si Sean, saka si Yuri. Joke lang. Pwede nyo i-check kung ano yung mga pinapanood nila. Tingnan nyo yung account nila. Baka mamaya may nag-chat na hindi mo pa alam. May ka-chat na pala sila na hindi natin alam. Nakukuha po natin. Pwede nating lagyan ng privacy, lagyan ng sensor. Nakukuha nyo po. Hindi parang, kasi of course, yung iba sa atin, hindi talaga mabawalan yung mga anak natin. Ito, as much as possible, of course. Mas maganda kung babawalan natin. Pero sometimes, na sobrang busy ng mga magulang, so hindi natin sila mapigilan, or meron silang mga requirements na kailangan ng online. Di ba? Minsan, may pinapanood yung mga teacher sa kanila, so kailangan nilang magbuklat. So natin namamalay. May mga ganong instances na hindi natin mapigil. Pero dapat nandun pa rin yung pagbabantay natin sa kanila. At hanggat maaari, sana wag na lang talaga. At kung bibigyan man ng pagkakataon, saglit lang. No. Saglit lang. Sabi, paki-type nga po, saglit lang. Ang Roblox ay iban nyo na talaga. May mga games na hindi dapat talagang nilalaro. Ang Mobile Legends ay may mga words na satanic. May mga pangalang satanic, hindi na talaga dapat nilalaro. Ano pa? Yung mga barilan. Ano pa yung mga games na may barilan? Ano yung mga alam nyo? Wala na kasi akong alam ngayon eh. Type nyo na lang. Mga barilan. Call of Duty. Pero siguro yung mga pwede naman Candy Crush. Mga billiards, yan. Puzzle, ay may natututunan tayo. Ano yun? Bible quiz, pwede. Wag yung mga, Superbook. Yeah, Superbook. Maging maingat tayo.
And yun nga, even yung mga Peppa Pig, Coco Melon, pinopromote po nila LGBT. Miss Rachel, yes. Very proud siya doon na pinopromote yung LGBT. So be careful talaga. Talagang maingat tayo. Don't give an inch to the devil. Amen po? Amen. Tsaka naalala ko yung tung-tung-tung sahur ba yun? 'Di ba? Parang ano lang, cute-cute lang. Tsaka yung toilet, alam niya yun? Yung lumalabas na mukha doon sa toilet. So ano din yun violent din yun. Mga violence, huwag nyo silang hinahayaang manood. Amen po. Number 3 is, bring them to church. Siyempre, dali natin sa church. 'Di ba? Nakakatuwa. Natutuwa ako, pwede ba natin palakpakan si Myra? Kay Myra, si Myra at si Ate Cha. Kasi pwede namang iwanan tong dalawa. Talaga naman. Pero sinama pa rin nila. They want them to grow in church, at church, 'di ba? Hayaan nating lumaki ang ating mga anak sa church. Na mamulat sila sa godly things, mamulat sila sa purity. Amen po. Amen. Matuto sila maging balasik. Dito matututunan nila yun. Magsa-start agad yung relationship nila sa Panginoon. Amen. Number 4, teach them how to have a personal relationship with God. Turuan silang magkaroon ng personal na relasyon sa Diyos. Ito, mahalaga din po ito. Kaya dito sa church na to, nakikinig pa po ba? Amen. Maaga nating tinuturo ang pagbabasa ng Bible. Maaga nating tinuturo ang pananalangin. Amen? Kasi hindi tayo laging nandito para sa kanila. May time na hindi natin sila kasama. At sinong tutulong sa kanila kundi ang Panginoon. Maganda maaga pa lang makita na nila na pwede silang lumapit sa Panginoon anytime. Kahit wala si Mama, kahit wala si Papa, nandyan si Lord para sa kanila. Amen po? Amen. May mga natututunan po ba tayo? Amen. Number 5, answer their life questions o sagutin ang kanilang mga tanong tungkol sa buhay. Ayan. Kasi po ang ating mga anak, maraming tanong. Tama po ba? Mami, bakit ganito? Bakit bilog ang buwan? Bakit? Bakit yung araw ay nasa umaga at yung gabi nandun yung buwan? Di ba maraming tanong. And sometimes sa atin, hindi natin pinapansin. Tama ba? Pero answer their life questions. Kasi kung hindi natin sasagutin, sino ang sasagot nun para sa kanila? Mamaya yung groomer pa Alam nyo yon, may makachat sila. Sumagot ng tanong nila. Alam nyo po, sa aking pagbabasa-basa, nalaman ko na yung mga groomer, alam niyo groomer? Yung mga, bago nila makuha yung isang bata na maging ka-relationship nila or utusan nilang pumatay, kinukuha muna nila, alam niyo unang-una, yung tiwala nila. Bago nila sila utusan, bago nila gawing girlfriend or boyfriend, kinukuha muna nila yung tiwala. So ipapakita nila dun sa bata na katiwa-tiwala sila. May mga tanong sila na sasagutin nila. May mga kalungkutan sila na sila yung magpapakita ng love. And then sasabihin nila, pakinggan nyo to kasi napanood ko to sa sinabi to ng isang pulis. Nagbigay siya ng advice sa mga parents, sa mga tagapag-alaga ng bata, na maging careful. Kasi itong mga taong to, hindi nila basta-basta kinukuha yung mga bata. Kinukuha muna nila yung trust nila. Sasabihin nila na, wag ka nang mag-open sa parents mo kasi hindi naman sila nakikinig sa'yo. Sa akin ka na lang mag-open. Wag mo na silang sundin. Ako na lang yung sundin mo kasi ako lang naman yung nagmamahal sa'yo. Hindi ka nila mahal. So, ganun yung strategy. Kaya let's be aware. So, when they have questions, kahit simple lang yan, sagutin natin. Ituro natin sa kanila. Naalala ko, kagabi nagpa-plancha ako. Tinanong ako ni Kaina, Mama, bakit ba may baha? O
O di ba, ang lalim ng tanong. Ano sasagot natin? Pag hindi natin pinansin, di ba, bahala, maligo ka na nga. Di ba? Parang, ini-ignore natin, di ba? Pero naalala ko tong message. So, in-explain ko sa kanya, marami kasing dahilan. Sabi ko sa kanya, baka kasi yung dam natin hindi pa puno, kaya pinupuno pa ni Lord. Ano yung dam? Doon tayo kumukuha ng tubig sa gripo, kaya may tulo yung gripo. Sabi ko, at isa pa, baka may mga tinuturuan si Lord na hindi nakikinig sa Kanya. Alam mo yun, kahit ganun kalalim, sinasabi ko talaga sa Kanya. Kasi nagtatanong siya. At sabi ko sa Kanya, pinapaliwanag ko na may mga taong hindi sumusunod kay Lord, hindi nakikinig sa Kanya. Kaya ngayon, ginigising ng Lord. Tapos sabi ni Kaina, paano pag nakinig na sila? Ano sasabihin ng Lord? Kunwari, ito na yung bagyo. Tapos, gaganunin na niya. Sabi niya, ay, hindi na nga. Kasi nakinig na siya sa akin. Nagigets niyo ba? Kapag daw yung tao na yon ay nakinig na, ihihinto na ng Diyos yung bagyo. At yung baha. Biruin niyo, kahit mukhang mababaw lang yung talk nila, pero makikita mo na naiintindihan nila yung konsepto ng ginagawa ng Diyos sa mundo. Tapos maririnig ko minsan, si Kaina nagpe-pray, Lord, pinagpe-pray ko yung mga taga-Israel na sumunod na po sila sa'yo. 7 pa lang siya. What more yung mga nasa youth na, kabataan na, marami na silang tanong sa buhay. Marami na silang curious. At sino sasagot nun? Tayo na nakakaalam ng salita ng Diyos. Ang pagbabasa natin ng Bible ay hindi lang para sa atin, kundi para sa next generation. Naalala ko rin sa devotion ko, sabi ng Panginoon, tell the next generation of what I have done. Kaya may mga miracles, kaya may mga supernatural things. Gusto ng Panginoon, ituro natin sa mga anak natin. Dito guilty ako eh. And sinashare ko to sa inyo para hindi lang ako yung guilty. Lahat tayo, ma-realize natin na meron tayong pananagutan sa ating mga anak na ibahagi yung ginagawa ng Diyos. Kung sino ang Diyos, gaano siya kamakapangyarihan. Alam niyo yon, huwag nating hayaan lumaki yung anak natin na hindi nila kilala ang Diyos. Hindi nila alam yung kaya niyang gawin. Hindi niya alam kung bakit niya yun ginagawa. Hindi nila alam. Akala nila ito lang yung mundo. May tanong ako sa inyo, sino po sa inyo, bago ka naging Christian, ganun ka din? Wala kang alam. Hindi mo kilala si Lord. Ang nakikita mo lang itong mundo. Kaya ang ginagawa natin, ito lang din yung nagpapasaya sa atin na ang nangyayari, nagiging bunga nun sa buhay natin, napapahamak tayo. Gusto ba natin mangyari yun sa ating mga kabataan? Gusto mo ba, makinig po tayong mabuti, yung pinagdaanan mo noon ay pagdadaanan din nila. Kung paano ka napahamak sa iyong mga desisyon dahil hindi mo kilala ang Diyos at hindi ka sumusunod sa Kanya. Gusto ba nating mangyari yon sa kanila? Pero mangyayari yon kung hindi tayo magbabago ngayon. Kung wala tayong gagawing pagbabago ngayon. Nakukuha po natin. And number 6, let them know they can be open with you. Ipaalam sa kanila na pwede silang maging tapat at bukas sa'yo. Most of the children, most of the youth, wala silang mapag-openan. Kasi iniisip nila mapapahiya sila. At yun din yung sinasabi sa kanila. Pag sinabi mo to, papatayin ko yung nanay mo, papatayin ko yung tatay mo. Pag sinabi mo to, sasabihin ko sa kanila na eto ka, ganito yung ginagawa natin. They're scared. They need someone na makakapag-open sila. And let us be that person to them. Amen? Amen po. Number 7, pray for them always. Ipag-pray natin sila. Ako po, lately talaga, isa to sa ginagawa ko. Kahit hindi lang para sa anak ko, hindi lang para sa church, kundi sa bawat Pilipino, sa bawat kabataan, kahit sa ibang bansa.
Mas lalo sa ibang bansa. We are blessed na dito sa Philippines hindi pa ganun kalala. Pero sa ibang bansa, sobrang lala. Sobrang pariwara. Mga bata nagda-drugs. Mga bata sexually immoral. May mga napapanood ako, 4 years old pa lang binubugaw na. Sobrang kawawa ng youth ngayon. They need our prayers. And we believe na yung prayers natin malayo ang mararating. Amen po? Kahit mga taga ibang bansa, kayang abutin ng pananalangin natin. Pag nililid kayo ng Lord na mag-pray, huwag niyong i-ignore. Kasi hindi natin alam. Kagaya nung kailan lang, nagising ako ng 2:00. Nakachat ko pa si Judy noon. Hindi ako makatulog, pero nilid ako ng Lord mag-pray. Hindi ko alam kung ano yung pinag-pray ko. Pero ang alam ko, meron akong pinagpe-pray nung time na yon. And I believe nangyari yun. Nagkaroon ng breakthrough sa time na yun. And sometimes, siguro sa atin, as a Christian, di ba, nangyayari yun, na nililid ka ng Lord mag-pray. Huwag nating pigilan. Mag-pray tayo. Amen po. Hindi natin alam na meron na palang marirape na bata, meron na palang papatayin na bata, meron na palang batang papatay. Pero dahil nag-intercede tayo, napigilan yon. Amen. And number 8, share the word of God with everyone. Ibahagi ang salita ng Diyos sa bawat isa. Hindi lang sa mga kabataan, pero even sa mga nanay, sa mga tatay, even sa mga young adults. Why? Kasi yung mga young adults, magkakaanak din yan. Yung mga nanay at tatay, aalagaan nila, mag-provide sila, magsusupport sa mga anak nila. May mga makakausap tayong mga nanay na napabayaan na nila yung mga bata. May mga makakausap tayong tatay na wala na silang pakialam sa mga anak nila. Ang mahalaga lang sa kanila yung vision nila. Pero naniniwala tayo na pag ang isang nanay, ang isang tatay ay nakakilala sa Panginoon, wala silang gugustuhin kundi maayos yung pamilya nila. Nangyayari yan sa church natin. Kaya lahat, share the word of God with everyone. Amen. Yung mga young adults, wala nang planong magpamilya. Yung mga young adults, puro career. Yung mga young adults, kung sino-sino yung nakakarelasyon nila. But when they meet the Lord, marirealize nila na ang plano pala ng Diyos ay pamilya. Hindi ko hahayaan na masira yung future na plano ng Diyos sa akin sa magiging anak ko. Iaayos nila yung buhay nila. Tama po? And higit sa lahat sa mga kabataan. Let's share the word of God. Kaya tayo pinapasok natin yung school. Share ko lang, sorry, OT na ako kasi okay lang naman dahil this is a special service. Ayan, hanggang 10 pa naman tayo. Wala namang altar call or everything. Gusto ko lang mag-testimony kasi mahirap para sa akin yung pinagawa ng Lord na pag-preach dun sa school nila, Michelle. So, nung time po na yon, bumabagyo. Ayoko na talagang tumuloy. Kasi po nung time na yon, bumabagyo, kasagsagan ng bagyo nun. Alam kong bumabaha na sa mga dadaanan. And ako ay nagdadalang baby. Nagdadalang tao. Kinakabahan ako. Sasakyan namin, yung dadaanan namin ay lubak-lubak doon sa Lungos. Ang layo nun, tinignan ko sa Google Map, 1 hour. So, imagine nyo, 1 hour, babiyahe ako ng ganon. Tapos nabalitaan ko pa nga, bago pa yung 1 day before ng pagpunta ko doon, ay 5th floor pa. 5th floor. Walang elevator. So talagang sa puso ko, physically, parang ang hirap. Parang nire-risk ko yung sarili ko at yung baby sa gagawin ko. Pero habang nagpe-pray ako, nilalagay ng Lord talaga yung burden niya sa mga kabataan. Sinasabi niya sa akin, tumuloy ka pa din. Pumunta ka pa rin. Ayan pala, thank you. Pumunta ka pa rin. Actually, 2 days po yan. 6 classes, kung di ako nagkakamali. Tama ba, Michelle? 6 na klase yan. Sana nanonood sila ngayon. Ayan, makakita nila na kung gaano sila kamahal ng Panginoon. And ayun nga, kagaya ng shinare ko sa kanina,
Marami sa kanilang broken families. May mga, pag tinatanong ko, sino sa inyo nakakaranas ng verbal abuse? Marami sa kanilang nagtataas ng kamay. Sino sa inyo nasabihan na wala kang kwenta, wala kang mararating? Marami sa kanilang nagre-react. And sobrang blessed ko. Dahil nabigyan ako ng pagkakataon na makapagbahagi ng salita ng Diyos sa kanila. And yun yung plano ng Lord din dito sa ating iglesia na makapag-reach out pa more schools, more campuses, more youths. Kaya yung youth aligned din natin, makikita mo talagang mahal na mahal ni Lord yung mga youth eh. Na gusto ko mag-testimony, I want you to see how God loves the youth. Yung youth natin, nag-start tayo quarterly. Tama ba? Hanggang sa naging monthly. Bakit? Kasi hindi siya nawawalan ng kabataan. Magugulat ka sa mga service natin, halos kalahati kabataan. Makikita mo kung bakit mahal sila ng Diyos. Ayaw ng Diyos na mawala sila. Matangay ng ginagawa ng mundong ito sa kanila. Kaya sabi po sa ating conclusion, the enemy is loud about stealing lives, but Jesus is faithful in building families. Sa John 10:10, maingay ang kaaway sa pagnanakaw ng mga buhay, ngunit tapat si Jesus sa pagtatayo ng mga pamilya. Amen. Gusto ni Jesus yung mga youth natin ay makaranas ng magandang kinabukasan. At mangyayari yun kung ibibigay natin yung buhay natin sa Panginoon na, Lord, I want to be a protector of the next generation. Amen. Kung hindi tayo magpapadala sa mga problema natin sa ngayon. Ito nga po yung sinasabi ko kanina. Sabi ko, gusto ko na mag-preach tungkol sa sitwasyon ngayon, sa baha ngayon, sa mga problema sa ngayon. Ang dami nating financial problem, ang dami nating problema sa pamilya. Pero ito yung nililid sa akin ng Lord. Bakit ka lalaban? Hindi lang para sa'yo, pero para sa next generation. Bakit mo paglalaban yung faith mo? Bakit ka lalaban kahit kinukulang kayo? Bakit magdi-discipleship ka pa rin? Bakit maglilingkod ka pa rin sa Panginoon? Dahil may mga next generation na pinapatay ng kaaway at kailangan nating tumayo bilang protector nila. Amen? Sino gusto maging protector ng next generation? Taas nga po ng kamay. Mag-amen nga po. Amen. Sige po, tayong lahat ay tumayo. Yes, oh God. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po. Sige po tayo muna yung manalangin. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa pagmamahal mo sa mga kabataan. At dalangin namin na makita nila yon sa pamamagitan ng buhay namin, Panginoon. Lord, humihingi po kami ng tawad kung naging selfish po kami. Ay nakikita na lang namin yung sarili naming problema, yung sarili naming buhay. Pero Lord, sabi mo nga sa iyong salita sa Matthew 6:33, that if we seek you first and your kingdom and your righteousness, all these things will be added unto us. Lahat ng pangangailangan namin, lahat ng mga solusyon sa aming problema, lahat ng katagumpayan sa pagsubok na pinagdadaanan namin ay mararanasan namin kung uunahin namin kung ano yung kaharian mo, kung ano yung nasa puso mo. At sa oras na ito, Lord, salamat na pinapakita mo sa amin na ang puso mo ay nasa susunod na henerasyon, nasa mga kabataan, Panginoon. Kaya sa oras na to, thank you, Lord, for breaking our hearts. Thank you, Lord, na ginagawa mo itong mapagmahal sa susunod na henerasyon. At dalangin namin, Lord, na gamitin mo ang bawat isa to reach the next generation for Christ. Right now, as we worship you, hallelujah, patuloy ka pong magpakahayag sa amin. Sige po, patuloy tayong sumamba sa Panginoon. Aming Diyos, kay buti mo, mula pa noon hanggang ngayon, at sa habang panahon, sa bawat salinlahi katapatan mo ay naroon. Pero ako, Thank you, Lord. naming Diyos, wala
na to, nililid lang po ako na ipanalangin natin yung ating mga kabataan. Sige po, right now, let's pray for our youth. Ano man yung nililid sa inyo ng Panginoon na ipanalangin natin sa oras na to. Lord, we lift up to you the youth, Panginoon. Hallelujah. Yung aming mga anak, yung aming mga pamangkin, yung aming mga apo, Panginoon. Yung mga pinagkatiwala mo sa amin, Lord God. Hallelujah. Sa mga teachers, yung mga students po nila, Panginoon, sa mga community, yung mga children sa lugar nila, sa compound po nila, Panginoon, sa streets po nila, oh God. Hallelujah. We pray for them sa oras na to. Hallelujah. Ano mang ginagawa ng kaaway, we destroy them right now in Jesus' name. In Jesus' name. Ano mang, Lord, we pray for protection sa kanila, Panginoon. Walang gawa ng kaaway ang makapanagumpay sa kanila sa pangalan ni Jesus in Jesus' name. Lord, we pray, Lord, anumang curse, anumang stronghold sa buhay nila ay pinawawalan namin ng bisa sa oras na to in Jesus' name, Lord. We ask for angels, we apply your blood sa kanila, Panginoon. Hallelujah, na sila iingatan mo, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Ano man yung mga nangyayari sa kanila noon, pinuputol namin in the name of Jesus. Hindi ito magtutuloy in the name of Jesus. Hallelujah. Dalangin po namin na makakilala sila sa iyo, Panginoon. Dalangin po namin na gumamit ka po ng mga tao upang makilala kanila, Panginoong Jesus, na merong daan, Lord, na hindi nila kailangan tiisin yung buhay na meron sila dahil kaya nilang maranasan yung buhay na malaya, yung buhay na ganap at kasaya-siya, yung buhay, Lord God, na hindi nakakaranas ng sakit sa pamamagitan mo, Panginoon, na pwede silang magkaroon ng magandang future, Panginoon. Hallelujah, dahil sa iyo, Jesus Christ, na namatay at muling nabuhay para sa kanila. Hallelujah. Sa oras na to, ipanalangin po natin yung mga campuses. Lord, we pray for every campuses sa aming lugar, Panginoon. Panalangin po natin. Hallelujah, San Jose, Lord God, Santa Lucia, San Isidro, sa Meto, sa Pantukot, Panginoon. Hallelujah, sa Palapat, sa Iba, Panginoon, sa Malolos. Hallelujah, kung saan mo man kami nilagay, sa lahat ng mga connections namin, Lord, we pray, Lord God, sa BSU, Panginoon, sa BPC, oh God. Hallelujah, sa CI, Panginoon, sa St. John, oh God. Hallelujah. Lord, we pray for the Word of God to break through in every campuses, Lord God. We pray na maging open po ang bawat isa na makapasok ang iyong mga salita, Panginoon. Hallelujah. We pray na makapasok, Lord, yung mga tao na gustong mag-share sa mga lugar na ito, Panginoon, in Jesus' name, oh God. Sa bawat high school, elementary school, college, universities, Panginoon. Hallelujah. We pray, Lord, also sa mga tao na willing pumasok sa mga lugar na ito, Lord God, na magkaroon ng mga volunteers, Lord God, na mag-share ng iyong mga salita, ng gospel, Lord God, sa mga kabataan na to. We pray for resources, oh God. Hallelujah, na magkaroon, Lord God, ng bridge, Lord, ng access, Lord, sa lugar na ito in Jesus' name, Lord God. At hindi magtagumpay ang kaaway sa mga estudyanteng ito, sa mga batang ito, Lord God. Hallelujah. Hallelujah. And Lord, we also pray, Lord, na habang suspended pa ang mga klase, Lord God, we pray na ma-restore, magkaroon ng reconciliation sa mga relationships ng mga magulang at mga anak, Panginoon. Maging opportunity, Lord God, ang panahon na ito para maging mas mapagbantay yung mga magulang sa kanilang mga anak, para maging mas closer yung relationship ng mga magulang sa anak, magkaroon ng communication, Lord God. Kung dati hindi sila nag-uusap, ngayon ay isang opportunity na magkaroon sila ng time to talk, time to open, time to share, Lord God, sa isa't isa, Panginoon. Hallelujah, in Jesus' name, Lord God. And as a church, Lord God, we continue to pray na kahit ganito yung sitwasyon, Lord God, ay magkaroon pa rin kami ng way, Lord, para makapag-core group, Panginoon. We pray for provision para makapag-online core groups pa rin kami, Panginoon. And we pray, higit sa lahat, mabilis humupa yung baha, Panginoon. Hallelujah, para matuloy na po, Panginoon, ang aming physical fellowship, Panginoon. In Jesus' name, hindi na po
matuloy yung bagyo this coming week, Lord God. Hallelujah. Dahil sabi nga ni Cain na, Lord God, if we repent of our sins, Lord, kapag kami sumunod sa iyo, Panginoon, ay kayang-kaya mong pahintuin ang bagyo at baha. Even the winds and waves obey you, Lord God. The weather obeys you. Nature obeys you, oh God. Hallelujah. Hindi na to kailangang magtuloy, Lord God. Hallelujah. We pray for continuous repentance sa aming bayan, sa Kalumpit at Hagonoy, sa lahat ng binabahang lugar sa Pilipinas, Lord God. Hallelujah. We pray, Lord, for repentance. We pray na makita namin na hindi kami mabubuhay kung kami hiwalay sa iyo. We pray na makita namin na kailangan naming talikuran ng kasalanan upang hindi ito maging sumpa sa aming buhay. In Jesus' name. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa biyaya mo sa Pilipinas. Salamat sa biyaya mo sa amin. Salamat sa pasensya mo, Panginoon. Salamat sa pag-unawa at kahabagan mo sa amin, Panginoon. Sa time na to na hindi ka pa bumabalik. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for saving us, Lord God. Na ito ay hinahayaan mo mangyari because you want to save us, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Patuloy, Lord, na sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay, Panginoon, hindi kami ma-deceive ng kaaway. Lagi naming makita that you are a good God, you are a loving God, you are a faithful God. Hindi lang sa amin, pero pati sa next generation. Lord, ganun kang klaseng Diyos, Panginoon. And throughout this week, Lord, ipoprovide mo yung needs namin. Bibigyan mo kami ng lakas, Lord God, sa mga maglilinis ng bahay, sa mga nawalan ng trabaho. Magpo-provide ka po, Panginoon. Higit pa, Panginoon. Hindi mo lang kami isusustain. We will overflow with blessings, Lord, na may pangbigay pa kami sa iba, Panginoon. Hallelujah. Dahil kami mga anak mo, oh God. We pray for strength, oh God, the whole week. We pray for healing sa mga may sakit in Jesus' name. We pray, Lord, na makakabalik sa normal ang lahat, Panginoon. Hallelujah. Dahil sa iyo na aming matibay na sandigan. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. We give you all the glory and honor and praises. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Amen. Ayan, so sa oras na to, ayan, pinag-pray naman na natin yung mga children natin, mga youth, yung birthday celebrants. Lord, hindi man namin kasama ngayon, but we pray na patuloy niyo pong i-bless ang kanilang taon and ilayo niyo po sa sakit at karamdaman. And sa lahat ng mga may birthday sa online, pwede po kayong pag-pray ng physical next week. Amen. Kung meron na po tayong physical service and sana meron na. Amen. Pinag-pray naman na natin. By faith, let's claim. Amen. Amen. Ayan. So dito po natatapos ang ating gawain. Amen. Tayo po ba excited na makasalamuha ang ating mga kabataan? Amen. Hindi na negative yung ating sasabihin, kundi nandun na yung kahabagan sa kanila at pag-ibig. Amen. So dahil dyan, dito po natatapos ang ating gawain. Pwede po nating itaas ang ating kamay para sa ating benediction. May the Lord God, Yahweh, bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. Lift His countenance upon you and give you shalom. At ang pag-ibig ng Diyos at ang kapayapaang nagmumula kay Hesus Kristo at ang pakikiisa ng banal na Espiritu ay sumaating lahat at ang lahat ay magsabi ng Amen! Ayan, sa mga nasa online, bye po! Ayan, pwede na po kayong mag-insight kung di pa kayo... But now I'm found. You turned my whole life around. From the grave into the light, Jesus, you brought me back to life. Every chain is breaking free. Every promise came through for me. Look at all that you have done. This is only just begun. Hands up, hearts away. This is our moment. This is our praise. This is a celebration for all you've done for us. You've been faithful through the years, never left us, always near. This
victory, every fight. You were with me every night, through the waiting, through the fire. You were closer than I realized. Now I'm standing in your grace. Every step is full of faith.